allow me to read our text. Ang 1 King chapter 19. Ay basahin natin ang verse na yan from verse 1 hanggang sa verse hanggang sa mga sumusunod na verse. Sabi rito ng verse 1, Now Ahab told Jezebel all that Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, So may the gods do to me and even more if I do not make your life as the life of one of them by tomorrow about this time. And he was afraid and arose and ran for his life and came to Beersheba, which belongs to Judah, and left his servant there. But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die, and said, It is enough now, O Lord, take my life, for I am not better than my fathers. Praise God ang Panginoon na magpala sa mga salitang binasa natin. Sabihin natin, Amen? Praise God, mga kupo tayo sa oras na ito. Purihin ng Diyos sa isang gabi ng gawain na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa Kanyang kabutihan at biyaya, kalakasan sa bawat isa. So ngayon ay nais kong dumulog tayo sa mga salita ng Panginoon. Handa na ba tayo mga kapatid? Sa oras na ito ay nais kong i-share ang isang kaisipan at ito'y dumating sa akin at na-lead lamang ako na i-share ang bagay na ito. Tapos kaming mag-usap ng isa sa aking mahal sa buhay at meron kaming bagay na napag-usapan at ginamit ko yung verse na ito na ating binasa at ito ay pangyayari sa buhay ng lingkod ng Diyos na si Elijah. At ang chapter 19 ng book of 1 King ay ito ay katatapos pa lamang ng isang successful matagumpay na paggawa ni Elijah sa kalooban ng Diyos. Naalala niyo ba mga kapatid yung Mount Carmel Showdown? This is after Mount Carmel Showdown ay matapos na gawin ni Elijah yung pinapagawa ng Panginoon, pumunta siya kay Ahab at sabi niya kay Ahab, walang ulan, walang hamog, walang ulang papatak sa lupa hanggat hindi ko na tinatawag. Sabi niya, at siya umalis at naranasan ng buong Israel ang 3.5 years na tagtuyot, walang ulan, walang humog. At ganun kahirap ang kondisyon sa panahong yun. At pagkatapos, dahilan si Ahab ay nahikayat ang kanyang puso sa pagsamba sa ibang Diyos. Well, hindi nila iniwanan ang Panginoon, kundi sila ay nagdagdag ng ibang Diyos. Pero ang banal na kasulatan na nagsasabi, you cannot serve two masters at the same time. Hindi mo pwedeng paglingkuran ang dalawang Panginoon na magkasabay. Isa ay iyong mamahalin, ang isa ay iyong pababayaan, or vice versa. At dahilan ang kondisyon ng Israel sa panahong ito ay sila ay nasa dalawang kaisipan. Gusto nilang paglingkuran ng Diyos, gusto rin nilang paglingkuran si Baal. At ngunit doon sa Mount Carmel Showdown ay pinakita sa panahong yung kung sino talaga ang Diyos. Diba? Kung sino talaga ang Diyos na kung sino ang tunay na Diyos, siya ang Diyos na sasagot sa pamamagitan ng apoy. At nang ginawa ang lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon, then suddenly ang apoy galing sa
galing sa langit ay bumaba at sinupok ang handog, samantalang ang mga propeta ni Baal ay wala silang napatunayan. Maghapon sila, mula umaga hanggang hapon, sila ay tumatawag sa kanilang Diyos na si Baal, ngunit walang Baal na sumasagot. Walang Baal na tumutugon sa kanilang panalangin. Ngunit at the evening sacrifice, si Elias ay nanalangin ng simpleng panalangin after na kanyang iset ang altar, ilagay ang guyang baka na pinaslang, nilagay sa ibabaw ng panggatong, binuhusan ng tubig sa ilang pagkakataon, first, second, third, hanggang fourth times na naglalawa yung lugar na yun. At sa pagkatapos nun, si Elias ay nanalangin ng simpleng panalangin. Sabi niya, Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at ni Israel, ipakilala mo na sa araw na ito ay ikaw ang Diyos at ako ay iyong lingkod at ginawa kong lahat ng ito ayon sa iyong salita. Then all of a sudden, ang apoy galing sa langit ay sinupok ang handog, ang apoy, ang tubig, ang bato at lahat ng bagay na naroon at nakita nila in their own naked eyes ang pagpapatunay ng Diyos na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. But after this successful mission ni Elijah, ay makikita natin pagdating ng chapter 19, verse 1, ay matapos sabihin ni Ahab, ikwento niya kay Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at pinatay niya ang mga propeta sa pamamagitan ng tabak. Then, si Jezebel ay nagpadala ng mensahero kay Elijah. At sinabi sa kanya, ang bagay na ginawa mo sa mga propeta ni Baal ay siyang aking gagawin at higit pa ang aking gagawin sa iyo. Sabi niya, bukas sa ganitong oras. At sabi ng banal na kasulatan, pinakita rito si Elias sa verse 3, and he was what? Afraid. He was afraid. Siya'y natakot at siya'y bumangon at kanyang gustong iligtas ang kanyang buhay. Can you imagine, mga kapatid, ang isang lalaki ng Diyos, mayroong buong tapang, buong lakas na ginawa, isinakatuparan ang misyon ng Panginoon na pinapagawa sa kanya. Then all of a sudden, ang lalaking ito ay nasumpungan sa ganitong bagay. Well, masabi natin, mga kapatid. Now, ang gusto kong bigyan ng pansin sa oras na ito ay may kinalaman sa anti-depression. Alam niyo ba, mga kapatid, na pag pinag-usapan ng depression ay walang bagay na sabihin natin, walang sinisino ito. Ngunit, may kita natin, there are causes of depression. At mamaya bibigyan natin ng pansin ang ilang mga bagay na yan. Ngunit, dito si Elias ay dumating siya sa ganitong bagay. At siya ay natakot. At ang takot na ito ay naghatid sa kanya upang tumakbo. At sabi ng banal na kasulatan, siya ay pumunta sa isang lugar mula doon sa Israel o isang bahagi ng Israel at siya pumunta sa isang lugar ng Beersheba. Tinakas niya ang kanyang sarili at sabi rito, pagdating doon sa lugar ng Beersheba, then iniwanan niya, ito ay sa bahagi ng Judah, sabi ng verse 3, at kanyang iniwanan doon ang kanyang servant at siya ay mag-isang umalis. So makikita natin ang ganitong bagay. Verse 4, but he himself went a day's journey into the wilderness. Now siya ay naglakbay, papunta doon sa wilderness, at siya ay pumunta na lamang doon sa isang lugar at naupo sa ilalim ng punong kahoy. So makikita natin ang lalaking ito na nasa ganitong kalalagayan. So, can you imagine,
Well, I cannot imagine Elijah in this situation. Pero si Elias, sa kabila ng mga bagay na naganap at nangyari, ay humantong siya sa ganitong bagay. At ang usually, kapag ang tao ay nasa ganitong kalalagayan ng depression, ang huling bagay na direksyon na lamang ng kaisipan niya ay matapos ng lahat ng bagay. At sabi rito ng verse 4, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die and said, it is enough now, O Lord, take my life, for I am not better than my fathers. So dito, ang lalaking ito ay humantong siya sa isang discouragement. At ang discouragement, mga kapatid, na kanyang naranasan ay naghatid sa kanya na para sa tingin niya na lahat ng bagay na kanyang ginawa ay walang saysay. Sa kabila na kanyang na-accomplish yung pinapagawa ng Panginoon, ay dumating siya sa isang kalalagayan ng pagkatakot. Na naisip niya na lahat ng bagay na kanyang ginawa ay wala pa ring kabuluhan. Dahilan, sabi rito, sa kanyang pangungusap, doon sa pagpapahayag niya rito, mamaya titingnan natin. So, si Elias ay tumakas at pumunta siya sa isang bahagi ng Juda. At doon sa lugar na yun, iniisip niya na dito na magtatapos ang kanyang buhay. Alam niyo, kung hindi ang Diyos tumulong kay Elias, maaaring hanggang doon na lamang kanyang buhay. Dahilan sabi rito ng banal na sulatan, well, mapapansin ninyo ang usually na nagkakaroon ng tinatawag na depression ay sila ay pinanghihinaan ng loob, walang kalakasan, at ayaw na magpatuloy pa. At sabi rito ng banal na sulatan, siya, sabi ng verse 5, he lay down and slept under a juniper tree. So, habang siya ay naroon, at ang kanyang kahilingan, sabi niya, Panginoon, kunin mo na lamang ang aking buhay. Kung gusto niya nang mamatay, gusto niya nang matapos ang lahat ng mga bagay. But sabi rito, umupo siya sa ilalim ng isang punong kahoy, ngunit, sabi ng verse 5, merong isang anghel na dumalaw sa kanya. Thank God, mga kapatid. In times of depression. In times of depression, dahilan ang panahong ito ay kung hindi ang Diyos gumawa ng daan sa buhay ng lingkod na ito. And brothers and sisters, itong pinakamainam sa buhay ng isang anak ng Diyos. Dahilan sa paningin ni Elijah ay walang kabuluhan ang bagay na kanyang ginawa. And especially kapag ang isang tao ay hindi niya alam ang araw ng bukas, ito ang nagdadala sa kanya ng depression. Magpapasimula ito sa, sabihin na natin mamaya, may mga talata tayong titingnan, nagdala sa kanya sa anxiety, sa pag-alala, sa pagkabalisa. Dahilan, nakita niya na walang anuman yung bagay na kanyang ginawa at isa pa ay ngayon hinahanap ang kanyang buhay. Mabasa natin ang ganitong bagay. So habang si Elijah ay nasa ganitong sitwasyon, merong anghel ang Panginoon na kanyang isinugo at siya'y hinipo. O sabi sa kanya, sabi sa verse 5, and for he lay down and slept under a juniper tree, and behold, there was an angel touching him and said to him, arise and eat. Bumangon ka, sabi niya, at ikaw ay kumain. So, I can imagine Elijah na
na gusto niya na lamang manatili sa lugar doon. At in fact, wala na rin siyang lakas para magpatuloy pa. Nakukuha niyo ba, kapatid? Halos wala na siyang lakas para magpatuloy pa at umalis pa sa lugar doon. And kung hindi ang anghel ng Panginoon na dumating sa kanya at sinabi sa kanya, bumangon ka, ikaw ay kumain, at ng kanyang itingin ng kanyang mga mata, nakakita siya ng tinapay, sabi rito, nakakita siya sa kanyang ulunan ng tinapay, a bread, a cake baked on hot stone, and a jar of water. So he ate and drank and lay down again. So si Elias ay walang lakas. Ayaw niya nang magpatuloy at gusto niya na lang marahil manatili sa lugar doon. Pero siya, ang anghel ng Panginoon ay nagpatuloy at ginising siyang uli. So, makikita ninyo, ang isang tao sa ganitong kalalagayan ay gusto niya na lamang parang matulog, walang gana sa lahat ng mga bagay na kanyang gustong gawin. At dito si Elias ay muli siyang ginising ng anghel ng Panginoon. Verse 7, and the angel of the Lord came again a second time and touched him and said, arise, eat, because the journey is too great for you. Bumangon ka, sabi niya. Bumangon ka at kumain sapagkat ang paglalakbay ay napakalaki pa o napakahaba pa ng iyong lalakbayin. At sabi ng banal na kasulatan, siya ay bumangon, at siya'y kumain, at siya'y uminom, at siya'y yumaon. At sabi riyan, sabi rito, at siya'y bumangon at kumain at uminom, at siya'y yumaon sa lakas ng pagkain iyon na 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb sa bundok ng Diyos. Well, makikita natin, ito ay gawa ng Panginoon sa buhay ng isang lingkod ng Diyos sa ganitong bagay. Well, dahilan, dumating si Elijah sa ganitong bagay. At mapapansin ninyo kung ano ang dahilan nang siya ay makarating na. So, can you imagine kung wala yung lakas na ito na binigay ng Panginoon? Kung wala yung lakas na ipinagkaloob sa kanya, na nakatagal siya ng 40 araw at 40 gabing naglalakbay papunta sa bundok ng Horeb. Na sa mga unang pagkakataon ay halos wala na siyang lakas. Ayaw niya nang umalis at marahil gusto niya na lamang doon matapos ang kanyang buhay. Pero siya ay binigyan ng Panginoon ng kalakasan at sabi niya, and went in the strength of that food 40 days and 40 nights. So, isang klase ng pagkain na binigay ng Panginoon kay Elijah. At siya ay nagpatuloy. And then, maintindihan ninyo ano ang nagdahilan bakit si Elijah ay dumating sa ganitong depression. Sabi ng verse 9, sa verse 9, sabi rito, then, after 40 days, thank God for another strength. So, makikita natin ang Panginoon ay magbibigay ng isang kalakasan papunta para ikaw ay makarating sa isang lugar at doon kanya ibibigay ang panibagong kalakasan. See? So, parang one step at a time. Meron siyang ibinigay yung Panginoon na kalakasan dahilan ang kasagutan ng Panginoon ay wala sa ibang lugar kundi doon sa bundok ng Horeb. Dahilan ito ay tinatawag na bundok ng Diyos is the same mountain na kung saan si Moses ay nakarating at doon niya nakita ang Panginoon, doon niya nakita ang burning bush, doon niya narinig ang tinig ng Panginoon at doon narinig ang misyon ng Diyos para kay Moses. Nakukuha niyo mga kapatid. So, pagdating niya doon sa bundok ng Horeb after 40 days,
Well, mga kapatid, physical lang na lakas ang binigay ng Diyos. Physical lang na lakas ang natanggap ni Elias sa pamamagitan ng pagkain na ibinigay sa kanya. But still, ang kanyang panloob na pagkatao ay mahina pa rin. Nakukuha niyo, mga kapatid? Dahilan ito ay, ang depression ay ito ay walang anumang bagay na makakatulong dito. Hindi ito sapat na, ang pagkain ay hindi sapat para magbigay sa kanya ng kalakasan. Ang pagkain ay nagkatulong physically kay Elijah para siya ay maglakbay ng 40 days up hanggang sa bundok ng Horeb. At pagdating doon sa bundok ng Horeb, still, ang puso ni Elijah ay nasa panghihina pa rin. Ang sabi dito ng banal na kasulatan, sabi ng verse 9, Then he came there to a cave and lodged there. See, pagdating niya roon, kung una ang first station niya ay sa Beersheba, sa ilalim ng isang punong kahoy ng juniper tree. At doon ay nag-request na siya'y mamatay na lamang. Ngunit pagkatapos nang siya'y bigyan ng kalakasan, nakarating siya sa bundok ng Horeb at doon sa isang kuweba ay nang siya'y naroon na, siya ay nanatili sa lugar doon. But still, si Elijah ay nasa panghihina pa rin. Sabi rito, and behold, the word of the Lord came to him, and he said to him, What are you doing here, Elijah? Dumating ang salita ng Panginoon. So napakainam nung awit na ating inawit kanina, totoo ng ating ang ating kailangan ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Maraming bagay tayong iniisip na siguro kapag nakamtan ko ito, ay maaaring ako ay magiging masaya. Kapag aking natanggap ang ganitong bagay, ito'y magpapasaya ng aking puso. Well, pwede kang maging masaya sa ilang sandali, pero hindi ito magsasatisfied sa iyo. Dahilan meron tunay na kailangan ang iyong panloob na pagkatao. At yun yung mismong nangangailangan. Yun yung mismong merong nauuhaw at merong gustong matanggap na kung anong bagay. At sabi rito, ang salita ng Panginoon, ang tinig ng Panginoon ay dumating nang siya'y naroon na sa bundok ng Horeb. Sa isang kuweba na kanyang nakita, ay doon siya nanatili. At sabi rito ng sumunod na pangusap, nang siya'y tanungin ng Panginoon, anong ginagawa mo rito, Elias? Anong ginagawa mo rito, Elias? Well, para makita natin anong dahilan bakit humantong si Elijah sa ganitong bagay, sa verse 10. Sabi ng verse 10, he said, I have been very zealous for the Lord. Sinabi niya, ako'y naging totoong, balikan natin Tagalog, ako'y naging totoong marubdob dahil sa Panginoon. Imagine, ipinakita, ibinuhos ni Elias ang lahat ng bagay na kanyang gustong gawin, ngunit sa kanyang tingin, ang lahat ng kanyang ginawa ay wala pa ring kabuluhan. Inisip niya na walang anumang bagay. Well, in human perspective ni Elijah, sa tingin niya, walang nangyari dun sa bagay na kanyang ginawa. Sabi niya, ako ay labis na naging marubdob para sa Panginoon. Nakikita natin mga kapatid, kapag ang isang tao matapos niyang ibuhos ang lahat ng bagay na kanyang gagawin, lakas, effort, lahat ng bagay, at nakita niya na parang walang nangyayari sa kanyang human perspective, ito ay pwedeng magdala sa tao sa depression. Do you get my point? Ito ay pwedeng magdala sa tao sa depression. Dahilan,
si Elijah still is human. You can say amen to that. Si Elias, mga kapatid, sa kabila ng makapangyarihang gawa na kanyang naranasan, ang apoy galing sa langit ay nanaog. But still, Elijah is human. Sabi ng chapter 5 ng book of James, sabi niya, si Elias ay may pagkataong katulad natin. Siya ay may pagkataong katulad natin. Hindi siya Superman. Hindi siya tao na kakaiba. Siya at tayo ay pareho lamang. Ang pagkakaiba lamang, mga kapatid, kay Elias at sa atin ay ang uri ng kaloob na ibinigay ng Diyos sa kanya. It's the gift. It's the measure of the gift na ibinigay ng Panginoon kay Elijah. At dito, nang siya ay humarap na sa Panginoon, kanyang binulalas kung ano ang nasa loob niya. And what causes this kind of depression sa buhay ni Elijah? Sabi niya, I have been very zealous for the Lord. Naging napakaningas ng aking puso para sa Panginoon. Imagine, humarap siya kay Ahab. At pagkatapos noon, lahat ng salita na sinasabi ng Panginoon ay kanyang sinusunod at kanyang isinasakatuparan. Pero sabi rito, I have been very zealous for the Lord, the God of hosts, for the sons of Israel have forsaken your covenants, turned down your altars, and killed your prophets with a sword. So nakatingin pa rin si Elias doon sa mga bagay na nangyari. At sabi rito, and killed your prophets with a sword. Alam nyo, sa panahon ng mga ng tagtuyot, merong isang lalaking ang pangalan niya ay si Obadiah. Ang lalaking ito ay tinago niya ang mga sons of the prophets. Yung mga propeta na tinetrain sa panahon noon sa School of the Prophets, itinago niya ang mga propetang ito by 50s sa ilang mga kuweba. At siya ay nagsusupply ng pagkain doon sa mga 50 prophets na ito sa ilang mga pulutong na mga propeta na itinago niya sa mga caves. At nang sila ay magkita, si Elijah at si Obadiah ay nagpasimula, nagsabi, dahil ang sinabi ni Elias, sabihin mo sa iyong Panginoon, magpapakita ako sa kanya. Kanyang sinabi, sabi niya, nalalaman mo ang iyong lingkod kung ano ang kanyang ginawa. Nalalaman mo na itinago ko ang mga propeta dahilan sila ay hinahanap ni Jezebel. At sabi niya, sa pagpapatuloy, sabi niya, ako'y naging maningas para sa Panginoon, sa Diyos ng hukbo, para sa dahilan ang mga anak ni Israel ay iniwanan nila ang tipan. Binagsak ang mga altar, pinatay ang mga propeta sa pamamagitan ng tabak. And I alone am left, and they seek my life to take it away. Ang sumunod na dahilan ng kanyang depression, nag-iisa na lamang ako. Wala na akong kasama pa. At ngayon, gusto nilang kunin ang aking buhay. Ito yung naghatid kay Elijah into depression. Nakita niya na walang nangyari sa lahat ng mga bagay sa tingin niya, in his perspective, pero alam natin mga kapatid, malaki ang naging impact nito sa bayan ni Israel. But sa tingin ni Elijah, ay walang nangyari sa bagay na kanyang ginawa. Ito ang suliranin mga kapatid. Kapag ang paningin ng isang tao ay naging masyadong narrow-minded, nakafocus lamang siya sa isang bagay, at kung siya ay nakafocus lamang sa isang bagay, it will turn him
ito'y magdadala sa kanya into depression. At yun ang naranasan ni Elijah. Nakatingin siya doon sa mga bagay na kanyang tingin niya walang bagay na nangyari. At ngayon, sa kabila ng kanyang ginawa, ay sabi niya ngayon, nag-iisa na lamang ako. At ngayon, hinahanap nila ang aking buhay. Isa sa bagay, mga kapatid, na makikita natin na nagdadala sa tao sa depression kapag hindi niya alam ang mga bagay na mangyayari sa inaharap. Dahilan sa kawalan ng kakayanan na makita ang mga susunod na mga pwedeng mangyari. At dumating siya sa kawalan ng pag-asa. At sabi niya, ito na ang katapusan. Ngunit sabi rito ng sumunod na pangusap, ang sabi ng Panginoon sa kanya, yumaong ka, Elias, go forth. Tumayo ka sa kabundukan. Stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord was passing by. Ang Panginoon ay dumaan. At sabi niya, nakakita siya ng isang napakalakas na hangin. Na yung hangin na yun ay halos kayang bumasag ng mga bato. Dahilan ito'y tinutulak ang bato at tumatama sa kapwa bato at shattered siya na nababasag. At sabi rito, and the Lord was passing by and a great strong wind was rending the mountains. See? And breaking in pieces the rocks before the Lord. Ang hirap imagine ng ganitong klaseng hangin na halos gustong i-part ang mountain at ang mga bato ay nababasag into pieces. At sabi rito, habang ang malakas na hangin na-realize ni Elijah, sabi niya, wala ang Panginoon sa hangin. At pagkatapos ng hangin, sabi rito, and sabi niya, the Lord was not in the wind, and after the wind, an earthquake. Isang paglindol ang kanyang naramdaman, pero kanyang sinabi, the Lord was not in the earthquake. Ilan mga kapatid, para sa kanya, hindi niya kailangan ng anong ganitong klaseng manifestation. Ang malakas na hangin ay isang manifestation ng lakas at kapangyarihan ng Panginoon. Ang lindol ay pagpapakita. Well, alam niyo ba, ito ay kagaya lamang ng pag-approach ng Panginoon. Kagaya ng habang dumarating, alam niyo, kapag ang merong malakas na bagyong paparating, maring nararamdaman na ng mga tao yung lakas ng hangin, ngunit yung lakas ng hangin na yun ay pwedeng hindi pa yun mismo ang pinakasentro ng bagyo. Nakakuha niyo yung ibig kong sabihin, mga kapatid. So yung hangin, yung malakas na hangin, yung malakas na lindol, ay hindi pa yun hindi pa yun mismo ang presensya ng Panginoon. Ito ay parang pagpapauna pa lamang ng kanyang kapangyarihan. Ang sabi rito, pagkatapos ng malakas na hangin, sabi niya, ang Diyos ay wala sa hangin. Naramdaman niyang malakas na lindol at kagaya ng naranasan ni Moses at ang Israel ang Diyos ay nananaog doon sa bundok ng Sinai. Merong malakas na hihip ng pakakak o ng trumpet. At habang lumalakas ang tunog and then nagkakaroon ng pagyanig at lahat ng tao ay natatakot. Maya-maya, then pagkatapos ng earthquake na ito, after the earthquake, a fire. And sabi rito, but the Lord was not in the fire. Wala pa siya. So ito ay manifestation ng pagdating ng kanyang presensya. Ito'y manifestation na ang kanyang presensya ay dumarating. Pag sinabing presence,
ito'y siya mismo. The presence is God Himself. And after the earthquake is a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, sabi rito ng verse na ito, and after the fire, a sound of a gentle blowing. Sa isang version ng King James, kung titingnan natin ang book of ang King James, sabi niya, and after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still small voice. Pagkatapos ng malalakas na hangin, ng lindol, ng apoy na naglalagablab, na kagaya ng blazing fire, and then maya-maya, meron siyang narinig na marahang tinig, a still small voice, a sound of a gentle blowing. Then, verse 13, and he said, verse 13, and it was so when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out. Hindi nagtalakbong si Elias nang makita niya, maramdaman niya ang lakas ng hangin. Ang apoy, ang malakas na lindol, ay hindi ito nagpakislot man lamang kay Elijah. Pero nang marinig niya ang malakas, ang mahinang, marahang tinig, ay nagpasimula niyang inilagay ang kanyang balabal sa kanya at siya ay lumabas dahilan alam niya ito na ang Panginoon. So, all of those manifestation is just pagpapakita na ang Panginoon ay dumarating. Nag-approaching, parating siya. And then, pagkatapos niyang marinig ang sound of a gentle blowing, when Elijah heard, he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entrance of the cave. And behold, a voice came to him and said, "What are you doing here, Elijah?" Matapos niyang balutin ang kanyang sarili at lumabas doon sa kuweba, ang tinig ay muling nausap sa kanya at sinabi sa kanya, "Anong ginagawa mo rito, Elias?" At muli niyang sinabi kung ano ang nilalaman ng kanyang puso. At sabi rito ng verse 14, then he said, I have been very zealous. Muli niyang inulit, sabi niya, ako ay naging maningas para sa Panginoon, marubdob para sa Panginoon ng Diyos ng hukbo. Dahilan ang anak ni Israel ay iniwanan nila ang tipan, iniwanan nila ang Diyos, sinira ang mga altar, pinatay ang mga propeta, at ako na lamang ang nag-iisa at ngayon hinahanap nila ang aking buhay. So, kapag ang isang tao ay nasa ganitong kalalagayan, ang tanging solusyon sa ganitong bagay ng depression ay ang salita ng Diyos. Dahilan, ang depression ay, alam niyo ba, ito ay hindi lamang ito basta mga bagay na pangyayari na nagdadala sa isang tao ng depression. Ito ay may kinalaman sa espiritu ng kaaway. Alam ba natin yan, mga kapatid? Na ang espiritu ng kaaway ay nagte-take over sa isang tao kapag siya ay nasa panahon ng kanyang kabagsakan. At sa panahon ito ay maliban kung hindi ang Panginoon ay gumawa sa kanya at tinulungan siya. Dahil alam nyo, ang sumunod na pangyayari sa banal na kasulatan, sa pangyayaring ito sa buhay ni Elijah, matapos niyang sabihin, sabi niya, iniwanan nila iniwanan kanila at ako na lamang nag-iisa at hinahanap nila ang aking buhay. Ang Panginoon ay nagsabi sa kanya, bumalik ka
Verse 15, tingnan natin ang verse 15. At sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay yumaon, bumalik ka sa iyong lakad sa ilang ng Damasco, at pagdating mo ay iyong pahira ng langis si Hazael upang maging hari sa Syria. Next verse. At si Jehu na anak ni Nimsi ay iyong papahira ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo na anak ni Shaphat at Abel Mehola ay iyong pahira ng langis upang maging propeta na kahalili mo. Well, mga kapatid, pinakita kay Elias na hindi pa tapos ang kanyang gawain. Pinakita kay Elias na hindi pa tapos ang misyon ng Diyos na pinapagawa sa kanya. Pinakita ng Panginoon sa kanya, there is a purpose. May purpose pa para sa kanyang buhay. Alam natin, ang dahilan kung bakit tayo narito sa ibabaw ng lupa, it's because of God's purpose. And after His purpose is finished, mga kapatid, tayo rin naman ay tapos na rin. At sabi ng Book of Psalms, then we will fly away. So, pinakita rito, ang isang suliranin sa isang tao, bakit siya dumarating sa depression? Dahilan, nakikita niya, life has no purpose. Kapag ang tao dumating sa isang kalalagayan na tingin niya wala nang layunin sa aking buhay, ang susunod na kanyang isipin ay dapat na akong mamatay. Gusto ko nang mamatay, pero ang Panginoon ay nagpahayag sa kanya, pinakita pa ng Diyos ang layunin ng Diyos para kay Elijah. Pinakita ng Panginoon sa kanya, Elias, hindi pa tapos ang iyong takbuhin. Hindi pa tapos ang iyong lakbayin sa buhay. Meron ka pang gagawin. Gagawin mo pang, sabi niya, iyong lalangisan si Hazael. Sabi niya, iyong lalangisan si Jehu at iyong lalangisan si Elisha para magkaroon ng kapalit sa iyong lugar. At mga kapatid, ito ang nagbigay ng lakas at si Elijah ay nakarecover. So, ano ang antidepressant? Sa ating panahon ngayon, mayroong mga antidepressant na ibinibigay kapag ang tao ay nasa depression. But ang antidepressant, hindi yan talaga ang solusyon. Kaya say amen to that. Ang solusyon ay marinig ng tao ang tinig ng Diyos, or rather, makilala ng tao ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Ipakilala ng Panginoon. Now, tuloy pa natin ang pangungusap. Dahil alam nyo, bakit ang tao humahantong siya sa depression? Because of being narrow-minded. Nasabi pa ni Apostol Pedro sa kanyang pangungusap na minsan, tingnan natin ang verse na ito. Puntahan muna natin ang isang verse ng 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1. Sabi rito ng 2 Peter chapter 1. Alam natin sa chapter 1 ay pinakita rito ang mga virtues. Ang virtues na mula sa pananampalataya, sabi niya, ang ating pinaka-foundation ng ating buhay ay pananampalataya. Kung sa amen to that. Ang pundasyon ng ating Kristyanismo, ng ating paglilingkod sa Panginoon ay ang pananampalataya. So, ito yung pinaka-pundasyon, pinaka-haligi ng ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya't kapag nagalaw ang pundasyon, tapos na ang lahat ng bagay. Naalala ko ang sabi ng ating Panginoon kay Peter. Sabi niya, Pedro, ikaw ay hinihingi ni Satanas sa akin upang ikaw ay ligligin ng kagaya ng trigo. Ngunit sabi niya, anong sabi ng Panginoon? Anong sabi sa kanya?
Idinadalangin ko ang iyong pananampalataya na huwag magkulang. Dahilan sa buhay ng isang tao, ang pinakamahalagang bagay ay pananampalataya. Kapag nagalaw ang pananampalataya, nawala ang pananampalataya, lahat ay magka-crumple down. Lahat ay babagsak. Lahat ay masisira na. Dahilan, kapag ang pundasyon ay nasira, ang buong gusali ay babagsak. Nakakita ba kayo ng demolition ng isang building? Ang pagdedemolish ng isang building ay pupunta sila sa 4 na sulok ng pinakapatibayan ng isang gusali. At doon sisirain. At kapag pinasabog yung 4 na buhagi ng pundasyon, ang buong gusali ay babagsak. Kaya makikita natin, ano ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao? Salapi? Hindi. Ang mga bagay dito sa mundong ito, ang pinakamahalagang bagay ay ang pananampalataya. Dahilan kapag ang pananampalataya ay nawala, hindi na makaka-recover pa ang sinuman. So sabi rito ng verse ng 2 Peter chapter 1, verse 4, For by this He has granted to us precious and magnificent promises, so that by this you may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. So pinakita dyan, tingnan natin sa wikang Tagalog, sabi niya, na dahil dito'y ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako. Ipinagkaloob sa atin ang mahalaga at napakadakilang pangako na sa pamamagitan nito upang tayo ay magkaroon ng bahagi sa kabanalang mula sa Diyos, yung maging partakers of the divine nature. At sabi rito, yamang tayo ay nakatakas sa pamamagitan ng sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa mga masamang pita. Next verse, at dahil din dito ay pagdaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay idagdag sa ibang version, idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kalakasan. So add to your faith virtue, and virtue to knowledge, knowledge to temperance, and then so on and so forth. So pinakita na ang mga virtues na ito ay mahalaga mula sa pananampalataya. At ito ay lalago sa kaalaman, faith, then knowledge, virtue and knowledge. So, pinakita rito ng verse na yan. Faith, excellence, in your moral excellence, and then knowledge, then self-control, then perseverance, then godliness, brotherly kindness, and then love. Verse 8, tingnan natin ang verse 8. Sa Tagalog sabi rito, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kung meron tayo ng bagay nito mula sa pananampalataya, then hanggang sa kagalingan, yung virtue, knowledge, and so on, at sabi niya, kung meron kayo ng bagay na ito, ikaw ay hindi pababayaang maging tamad o walang bunga, fruitless. Sa verse 9, pakinggan niyo ito, sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay, nasabi diyan, bulag. Ay bulag na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kapag ang isang tao ay wala ng ganitong bagay, ito ay maging daan
malalamangan siya ng kaaway. Alam niyo, ano sabi ng banal na kasulatan? My people perish because of lack of knowledge. Ang aking bayan ay napapahamak dahilan sa kakulangan ng kaalaman. Because of lack of knowledge, pwede siyang paglaruan ng kaaway. Dahilan, wala siyang nalalaman. So, ang sino man na wala nito ay bulag. At sabi niya, ang nakikita lamang niya ay malapit. Kapag ang isang tao ay bulag, sabi rito, at maaaring hindi naman siya totally blind, kundi siya ay nearsighted or hindi niya nakikita ang malayo. Ito magiging daan sa kanya upang siya ay ihatid sa ganitong bagay. So napakahalaga. At ano ang solusyon? Ano ang antidepressant? Anong antidepression? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, ang makilala mo na ang Diyos ay may plano sa iyo. Ang makilala mo na ikaw ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. Usually, mga kapatid, yung mga dumarating sa depression, ang tingin nila sa kanilang sarili, walang nagmamahal sa akin. Diba? Walang nagmamahal sa akin. Wala akong kwenta sa kanila. Hindi nila ako pinapahalagahan. At sabi niya, kung wala akong kwenta sa kanilang harapan, then magkakaroon sila ng self-pity. At magpapasimula silang hanggang sa, alam niyo, ang pinaka-worst ng tinatawag na depression is yung suicidal. At ang isip ng ilang mga taong ito na dumarating sa ganitong bagay ay para iparamdam niya doon sa taong yon na nagwawala ng kabuluhan sa kanya kapag siya ay namatay, parang gusto niyang ipasa ang conscience doon sa taong yan. But brothers and sisters, lahat ng ito is demonic influence. It is a demonic influence. At nagkakaroon, nagtatake advantage ang kaaway sa mga tao kapag sila ay dumarating sa ganitong bagay. But brothers and sisters, thank God, ang Diyos ay naging maagap siya sa kanyang mga anak, I believe. Maagap ang Diyos sa kanyang mga lingkod, kagaya ni Elias. Well, makikita natin, makukuhanan natin ng ganitong senaryo, ng ganitong aral ang pinakita ng Panginoon kay Elias. At dahilan si Elias ay sa tingin niya ang lahat ng bagay na kanyang ginawa ay walang kabuluhan. Pero hindi niya alam ang epekto nito matapos niyang gawin ang ganitong bagay na pinapagawa ng Panginoon. Brothers and sisters, naniniwala ako anumang bagay na ipapagawa ng Panginoon sa bawat isa atin, after na ito'y ating gawin, it will take too much effect. Ito'y merong napakalaking epekto. Dahilan, ang Diyos ay hindi siya nagsasayang ng kanyang panahon. Ang tingin ni Elias na sayang ang lahat ng bagay. Now, gusto kong pumunta, mga kapatid, dahilan ng ating oras hindi sapat, pero pwede natin itong tingnan sa ilang pang mga bagay. But let's look at the scripture. What are the causes? Anong cause nito? So, sabi ng verse, o pupuntahan natin ilang mga verses sa banal na kasulatan. And allow me to use other translation. Sa Proverbs chapter 12, verse 25, sa Contemporary English Version, English Bible rather. CEV, ang chapter 12 ng yung ni CEV, big boy, no? Kung meron tayo nun,
Wala tayo? Sabi rito ng Proverbs 12:25, English Bible, Contemporary English Bible to. Anxiety leads to depression, but good word encourages. So, ano ba yung unang cause ng tinatawag na depression? Anxiety leads to depression. But a good word encourages. Amen? Anxiety, yung anxiety ito ay labis na pag-aalala. Labis na pagkabalisa. Na parang meron kang magagawa. Well, mga kapatid, kapag ang isang bagay hindi mo kontrolado, just calm down. Wala kang magagawa. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kung hindi mo kayang paputiin o paitimin ang isang hibla ng iyong buhok, bakit ka mag-aalala sa malalaking mga bagay? Bakit mo uubusin ang iyong pag-aalala? Well, mag-iisip ka para bukas, paano na sa susunod na linggo, paano na sa susunod na buwan, sa susunod na taon, paano sa mga susunod na panahon? Well, sabi ng ating Panginoon, bayaan ang bukas ay mag-alala sa kanyang sarili. Mabuhay ka ngayon. Ang kinakailangan mong tapusin ay yung araw na ito, yung bukas, bukas pa yon. Anxiety leads to depression, but a good word encourages. So number one cause is anxiety. So, minsan na alam ko na nabigyan natin ng pansin at tinalakay natin minsan yung cure for anxiety. Kung inyo naalala yung minsan. At ating ginamit ang book of Matthew chapter 6. The whole chapter ng chapter 6 ay pinapakita rito na the cure for anxiety, especially from verse 25 then hanggang sa verse 34. Na pinakita roon na sabi niya, bakit ka mag-aalala sa iyong kakanin, iinumin at daramtin? Sabi niya, ito ay pinag-aalalahan ng mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos. At kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, alam ng Diyos na kailangan mo ang bagay na yan at Kanyang susuplayan ang lahat ng iyong pangailangan. Balikan natin ang dapat magkaroon tayo ng knowledge sa plano ng Diyos sa creation. Bago ang Diyos nilalang ang tao, nilalang muna ng Diyos ang lahat ng pangailangan ng tao sa Kanya nilalang ang tao. Diba? After He created the things na sabihin naman natin mga necessity ng isang tao, pangailangan ng isang tao, then sa Kanya nilalang ang tao. At matapos niyang lalangin ang lahat, nag-create muna siya ng Garden of Eden at pagkatapos niya gawin ang Garden of Eden at doon niya nilagay ang tao na Kanyang nilikha. So, that kind of mindset ay mag-aatid sa iyo sa isang buhay na hindi punong-puno ng pag-aalala. Dahilan ang Diyos, siya ang nagbibigay ng pangangailangan natin bago pa tayo lumitaw sa ibabaw ng lupa. In fact, mga kapatid, anuman ang kakailanganin ng isang taong isisilang sa mundong ito ay provided na ng Diyos para sa kanya. Bago pa siya isilang sa ibabaw ng sanlibutan, ay ganun ang Panginoon. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro sa kanyang pangungusap sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Anong sabi riyan? 5 verse 7. Casting all your anxiety or care. Cast all your care for Him because He cares for you. Totoo bang siya'y nagmamalasakit? Yes, brothers and sisters. Siya'y nagmamalasakit. At ang pagmamalasakit niya, hindi siya kagaya ng tao na reactive kapag mayroong pangailangan sa kapag gagawa ng solusyon para doon sa pangailangan.
ang Diyos, bago pa mangyari at dumating yung pangailangan na yun, meron na siyang inihanda para dun sa bagay na yun. Praise God. That's the reason, sabi ng banal na kasulatan, bago pa ang serpente ay dayain ang babae, bago pa nahulog ang tao mag-asawa sa pagkakasala, before the foundation of the world, si Kristo ay ang kordero ng Diyos ay pinaslang na para sa kasalanan ng sanlibutan. So ganun, let this mindset, bayaan ng ganitong mindset ay mailagay sa bawat isa sa atin. So, anxiety leads to depression, but a good word encourages. Isa pang verse ng Proverbs chapter 15 verse 13, ang version ng God's Word. A joyful heart makes a cheerful face, but with the heartaches comes depression. Kapag ang isang tao ay nabibigo doon sa kanyang expectation, ito ay pwedeng maging daan ng depression. Yung mga bagay na meron siyang gustong makita at hindi nangyari, ito'y magdadala sa kanya sa depression. Kung hindi niya mabibigyan ng pansin. So, a joyful heart, but a joyful heart makes a cheerful face or countenance. But with the heartaches, I believe, brothers and sisters, bakit si Elijah dumating sa depression? Because nasaktan siya. Ang puso niya ay nasaktan dahilan nagsikap siya sa Panginoon. Merong tinatawag na spiritual o godly jealousy. Isang panibugho na kanyang naramdaman para sa Diyos. Dahilan ng Israel ay iniwanan nila ang Diyos. Samantalang si Elijah ay labis na nagmamahal sa Diyos at labis na nag-iingat sa kanyang mga salita. At sa ganong bagay na kanya nakita sa bahay ng Israel, nasaktan siya ng labis. At sabi niya, sinakita niya kung paano sirain ng bayan Israel ang mga dambana ng Diyos at pinalitan nila ng dambana kay Baal. At sila ay naglingkod kay Baal. At doon sa Mount Carmel showdown ay pinakita niya. At sabi niya, pakilala sa araw na ito kung sino talaga ang Diyos. But afterward, mapatay niya mga prophets of Baal. Pagkatapos noon, hinahanap pa rin ang kanyang buhay. Dahilan mga kapatid, si Jezebel ay buhay pa rin. Napatay yung mga prophets, but still, Jezebel is still alive. Dahilan si Jezebel ang siyang pinaka-ugat bakit ang buong Israel ay nabuyo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahilan kay Ahab na naging asawa ang isang si Jezebel. So, a joyful heart makes a cheerful face, but with the heartache comes depression. So, dapat i-manage natin ang ating mga nararanasan, mga kapatid. At kapag ang isang bagay ay sa ating tingin ay hindi nangyari, then paubayan natin because somehow ang Diyos ay merong siyang ibang layunin. O kaya naman, ito yung point of view na yung nakikita, ito yung nakikita mo na parang walang nangyayari. Well, just hold on. Dahil hindi mo alam ang lahat ng mga bagay. Ang hindi ang alam, well, tuloy natin. Alam nyo, doon sa chapter 19 ng Book of 1 King, ay meron sinunod na sinabi ang Panginoon kay Elijah. Sabi niya, Elijah, hindi pa tapos ang iyong gampanin. Meron ka pang mga lingkod na pupuntahan at iyong
ilalagay sa kanilang mga posisyon. Maging hari ng Syria, maging captain ng hukbo ng Israel. At sabi niya, at si Elisha upang maging kapalit ng sa iyong pwesto. Balikan natin chapter 19 verse 17. Or verse 18 ng chapter 19. Sabi ng chapter 19 verse 18, yet, tingnan natin sa Tagalog. Sabi niya, gayon may, nag-iwan ako ng 7,000 sa Israel, lahat na tuhod na hindi nagsiluhod kay Baal, at lahat ng bibig na hindi nagsihalik sa kanya. Ang ibig sabihin ng Panginoon, Elijah, hindi ka nag-iisa. You get the point? Gusto niyan sabihin kay Elias, sa tingin mo nag-iisa ka? Sa tingin mo ikaw na lang ang nagmamahal sa Diyos? Sa tingin mo ikaw na lang ang sumasamba sa akin? Meron akong 7,000 pang inilaan na kagaya mo na meron sikap at seal sa kanilang puso. Sikap at ningas ng paglilingkod sa Diyos. Well, hindi yan alam ni Elias. Ang tingin niya, siya na lang. Well, usually mga kapatid, when we are in the valley, alam niyo ba yung valley? Yung valley ay yung pinakalibis, yung pinakapaanan ng bundok. When you are in the valley, wala kang ibang makita kundi ang bundok na nasa palibot mo, wala ka ng ibang matanaw kundi mga hindrances, mga mountain to climb, mga bundok na iyong aakyatin, bundok na iyong paano mo maakyat dahil nasa valley ka. Pero mga kapatid, kung iaangat ka ng Diyos at dadaling ka uli sa hill o doon sa kabundukan, then matatanaw mo yung mga bagay sa ibaba. Well, ang mga valley natin, ayan ay mga mabababang mga minsang kalalagayan. Pero ito yung sinabi ni Haring David sa kanyang psalm, because the Lord is my shepherd, I shall not want. Though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, because you are with me. Dumaan man ako sa mga libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot, dahilan kasama kita. Yan ang mahalaga mga kapatid. Na hindi mo ma-feel that you are alone. And na hindi mo maramdaman na nag-iisa ka na lang. Maramdaman mo, nag-iisa ka man, kasama mo ang Panginoon. Sabi ng Psalms, ano ang pwedeng gawin sa iyo ng tao? Kung ang Diyos ay nasa iyong panig, ano ang gagawin sa iyo, magagawa ng tao sa iyo? Pinakita ng Diyos, Elijah, may plano pa ako sa iyong buhay. Hindi pa kita kukunin. Hindi pa tapos ang iyong takbuhin. At sabi niya, huwag mong isipin na ikaw ay nag-iisa na lang, meron pang 7,000. May 7,000 na kagaya mo na naglilingkod. Hindi humalik, hindi lumhod, hindi humalik kay Baal. Verse 19, so he departed. Sa gayon, umalis siya roon at nasumpungan niya si Eliseo. Umalis yung lalaking lumon-lumo, nalalanta, na kagaya ng gulay na walang kalakasan, ay bumalik na merong kalakasan. Dahilan pinakita ng Panginoon, hallelujah, ang kanyang layunin sa buhay ng lingkod ng Diyos na ito. Sabi pa ng isang verse na babasahin natin. Proverbs chapter 17, verse 22, God's word. A joyful heart is good medicine,
But depression, what's that? But depression drains one's strength. Depression ay nagde-drain ng lakas ng tao. Naubos niya. Sabi pa ng isang version, dries the bone. Kapag pinapakita rito, drains one's strength. Naubos niya ang kalakasan. So, yun ang naranasan, makikita natin. Ang naranasan ni Elias at ang naranasan ng mga tao. Can you imagine, mga kapatid? Matapos si Peter ay ipagkaila si Jesus. Not once, not twice, but 3 times. Pagkatapos ito, na kanyang i-deny, nagtama ang mata niya at ang mata ni Jesus. After na sabihin, bago pa sila umalis at pumunta sa Garden of Gethsemane, sinabi niya, Pedro, sabi niya, hindi titilaok ang manok ng 3 beses na hindi mo ako pinagkakaila ng 3 beses. Sabi niya, Panginoon, buhay ko man ay aking itataya para sa iyo. And after he denied Jesus 3 times, nagtama ang kanilang paningin, na alala niya ang sinabi ng Panginoon sa kanya na ipagkakaila mo ko ng 3 beses, at doon siya na-convict sa kanyang puso at tumakbo siya at umalis. Dahilan alam niya, pinagkaila niya ang Panginoon. Sino dito dumating si Peter sa depression? Did you know that? Si Peter ay dumating sa depression. Ano sabi niya? Mangingisda na lang ako. Ibig sabihin, iwanan niya na yung sinabi ng Panginoon. Dahilan alam niya, si Jesus na aking sinundan, pinagkaila ko siya, there's no way para makabalik pa siya. At sabi niya, mangingisda na lang ako. Pero sa panahon ng kanyang pangingisda, sa panahon ng resurrection ng ating Panginoong Hesus, ang special mention ay si Pedro. Did you know that? Sabi ng angel doon na nakita ng mga sister nila Mary at mga Maria, ay sabi niya, sabihin niyo sa aking alagad, wala siya rito, siya ay nagbangon sa mga patay, makikipagkita siya sa inyo sa Galilea, sabihin niyo sa aking mga alagad at kay Pedro. Amen. Special mention sa Pedro. At sinabi ng mga alagad, ng mga babae kay Peter, sa mga alagad, sabi niya, ang Panginoon ay nabuhay. Makikipagkita siya sa inyo sa Galilea at sa iyo, Pedro, sabi ng anghel, binanggit ang iyong pangalan. What an encouragement kay Peter. Pagdating niya doon sa dalampasigan, nang sinabi ng Panginoon, come and dine, halik kayo, kumain kayo. At sabi niya, at pagkatapos kumain, ang unang nilapitan ni Jesus ay hindi ang sino mang disipulo, but Peter. At sabi sa kanya, Pedro, mahal mo ba ako? Higit sa mga bagay na ito. Sabi niya, Panginoon, ikaw ang nakakaalam kung gaano kita kamahal. Second time, tinanong siya, Pedro, mahal mo ba ako higit sa mga bagay na ito? Sabi niya, Panginoon, ikaw ang nakakaalam. Pakanin mo ang aking mga tupa, ang aking mga kordero. At pagkatapos ng ganitong bagay, sa kabila na si Peter ay pinagkaila niya si Jesus, still ibinigay ng Panginoon ang pagkakatiwala ng kordero, ng mga tupa sa kamay ni Pedro. What an encouragement to Peter. Na nakapanumbalik siya muli. At siya ang naging spokesperson sa araw ng Pentecost. You know, brothers and sisters, sa buhay ng isang tao ay walang exempted, walang immune sa ganitong bagay. Pwede
ang sino man ay makaranas ng ganitong bagay. Pero naniniwala ako, ang ating Panginoon ay napakaagap sa bawat isa sa atin. So, pinakita rito, depression drains strength. Sa chapter 18 ng Book of Proverbs, sa The Passion Translation, the will to live sustains you when you're sick, but depression crushes courage and leaves you unable to cope. Meron ba tayong The Passion? So pinakita rito, ang kagustuhan na mabuhay o manatiling buhay, kapag ikaw ay may karamdaman, ay sabi niya, yung the will to live sustains you when you're sick. Diba? Kapag yung tao gusto pa niyang mabuhay, kapag mayroon siyang karamdaman, ay yung ganitong fighting spirit ay gumagawa sa kanya. Well, sabi pa ni Job, lahat ay pwedeng ibenta. Lahat, alang-alang sa buhay, ay pwedeng ipalit. Pwedeng mawala ang mga ari-arian para lamang sa buhay. Ngunit, ano sabi diyan? But depression crushes courage and leaves you unable to cope. Kapag dumating na ang depression, kahit ang isang tao ay mayroong pag-asa, ay wala na siyang pag-asa pa na mabuhay. It crushes courage and leaves you unable to cope. Chapter 31, Proverbs 6-7 ng TLB. Sabi nito, hard liquor. Hard liquor is for sick men at the brink of death, and wine for those in deep depression. Let them drink to forget their poverty and misery. So, yan ang dahilan, alam nyo, yung mindset ng mga nasa depression, yung mga taong walang Panginoon sa kanilang buhay, nagpapangalango sila sa alak. Gusto nilang kalimutan. Sabi niya, pabayaan mo ako, gusto kong makalimot. Ang problema, minsan lalong nakalimot, lalong lumalala ang problema. At kung siya'y bumalik sa kanyang katinuan, nandun pa rin ang problema. So, because of this depression. But mga kapatid, these are the causes. Ito yung mga dahilan, anxiety, heartaches, nagiging daan, bakit ang tao. Pero, ang isa sa bagay na pinaka-worst ay kapag ang tao ay wala siyang alam sa layunin ng Diyos. At kapag wala siyang alam sa layunin ng Diyos, dito siya pwedeng paglaruan ng kaaway. At yan ang dahilan, sabi ng Panginoon, sabi ni Paul, sabi niya, ang kaaway, ang kanyang ginagawa ay pilit na huwag pasilangin ang mga salita ng Diyos sa puso ng isang tao. Because the God of this world, sabi ng chapter 4 ng 2 Corinthians 4 verse 4. Sabi riyan, in whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving so that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Ang pilit na ginagawa ng kaaway ay takpan ang kaisipan upang huwag niyang makilala, magkaroon ng kapahayagan, pagkakilala sa salita ng Diyos. Dahilan kapag ang isang tao ay sumilang ang liwanag ng salita ni Kristo,
then siya ay makaka-recover. Siya ay makakapanumbalik. At siya ay makikita niya. Praise God. Ang lalaking, ang anak, ang libughang anak, he came to himself. In the midst of depression, sabi niya, babalik ako sa aking ama. Now, mga kapatid, we don't have sufficient time, but there's a lot of character in the Bible. May mga character sa banal na kasulatan, they suffer depression, pero sila'y nakarecover. May mga lingkod ng Diyos na binibigyan sila ng paalala ng Panginoon dahilan, alam niyo, kapag ang isang gawain ay napaka-bigat na gustong ipagawa ng Diyos sa isang lingkod ng Diyos, ay pwede siyang dalhin ito sa depression. Alam niyo, dahilan si Paul, dahilan sa napaka-raming persecution at mga pumipigil sa kanyang pinapagawa ng Panginoon sa kanya sa pag-witness sa Ebanghelyo na si Jesus ang siyang Messiah. Dumating siya sa depression at ayaw niya nang magpatuloy. Kundi ang Diyos dumadalaw sa kanya, sinasabi sa kanya, Paul, magpatuloy ka, marami pa akong taong tatawagin sa lugar na ito. Dahilan ang naging heartaches niya, ang heartaches ni Paul, ay ang mismong kababayan niya na ayaw tumanggap sa kanya. Pero pinakilala ng Panginoon sa kanya, hindi siya apostol ng mga Hudyo. Siya ay para sa Gentile. Nang pasimulan niyang puntahan ng mga Gentile, nakita niya ang malaking response sa kanila. At ang response na ito, it gives him courage to continue. You know, brothers and sisters, what we need to know is the plan of God personally in our life. If you will know the plan of God, let all those discouragement, lahat ng mga discouragement na yan, ay mananatili lamang yan. Pero hindi yan gagawa ng anuman sa iyo dahil alam mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ang layunin ng Diyos ay bagay na napakalaga at ito ang magtatagumpay sa bawat isa sa atin. You know, ang pinakamagandang solusyon, mga kapatid, sa depression is to go to the presence of God. Go to the presence of God. Pumunta ka sa presensya ng Panginoon at yun ang ginawa ni Elijah. At yun ang si Elijah ay wala na siyang lakas pero dinraw ng Diyos si Elijah to come into His presence. Binigyan siya ng lakas. Ayaw niya nang umalis doon sa Beersheba. Gusto niya na lamang sa lugar doon, umupo na lamang siya sa ilalim ng punong kahoy at doon na lang siya natulog. Pero siya ay dinalaw ng anghel ng Panginoon na sinugo sa kanya. Gusto ng Diyos dalhin siya sa kanyang presensya. Dahilan doon sa kanyang presensya, doon siya lalakas. Praise be to God. Can you say amen to that? Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo, mga kapatid. Uwitin natin yung awit na yan in His presence or in your presence. Yes, Lord Jesus. In your presence, there's where I'm strong. Doon lamang sa presensya ng Panginoon tayo magiging malakas. Dahilan doon sa presensya ng Diyos, doon tayo nabibilang. That's where I belong. Kapag ang isda ay inalis mo sa tubig, ito magpapasimula ng kanyang kamatayan. Kapag ang halaman ay binunot mo sa lupa, papasimula siyang malalanta at patungo siya sa kamatayan. Kapag ang isang anak ng Diyos ay nawala sa presensya ng Panginoon, iyon ang pasimula ng kanyang kamatayan.
To be spiritually minded is life and peace, but to be carnally minded is death. Ang kamatayan ay magpapasimula kapag ang tao ay nagpasimula naging karnal sa kanyang kaisipan. Nakatingin sa kanyang mga sariling bagay na nakikita at di nakikita ang perspective, ang paningin na pinapakita ng Panginoon. Hallelujah. Tayo dumulog sa panalangin. Amang Diyos, sa oras na ito, Lord, alam namin, Panginoon, marami kaming bagay na pinagdadaanan sa buhay. Iba't iba ang aming kalalagayan na naranasan. Ang ilan sa aming mga kapatid, Lord, ay nasa karamdaman. Ang ilan, Panginoon, ay may mga ilang suliranin. Ang ilan, O Lord, ay merong mga, hallelujah, mga suliranin na di binabata sa kanilang buhay. Ang ilan ay marahil, hallelujah, meron silang suliranin financially. Ang ilan, Lord God, ay merong suliranin sa kanilang pamilya at ilang pang mga bagay. Marahil sa asawa, sa anak, o sa kanino man. Ngunit, Lord, ang lahat ng ito, kung hindi mo kami tutulungan, kung hindi ka magdadala ng iyong salita, ng words, a good word, Lord, sa bawat isa amin, ay hindi kami makaka-recover, Panginoon, dahilan ang makikita lamang namin ay malapit. Ngunit, Lord God, mangusap ka sa puso ng bawat isa na yung mga anak, Panginoon, na anuman ang aming sitwasyon na kinaroroonan, sakit o karamdaman, o anumang mga bagay na aming narito sa aming buhay, Panginoon, Lord God, ang sagot ay walang iba kundi Ikaw, Panginoon. At kung Ikaw ay magpapahayag, hallelujah, palalakasin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng salita ng pananampalataya. Then Lord God, hallelujah, kami ay babangon, Panginoon, mula sa kalugmukan, mula sa kabagsakan, mula sa depression, Lord. Hallelujah. Kung meron man, Panginoon, ay kami ay tatayo at babangon at yayaon at magpapatuloy dahilan meron ka pang, hallelujah, layunin sa buhay ng bawat isa sa amin. Meron kang napakagandang plano sa buhay ng bawat isa. Ang Book of Jeremiah ay nagsasabi, ang lahat ng iyong kaisipan sa amin ay pawang mabubuti at hindi masama. Ang lahat ng layunin mo sa amin, ang nais mong makita sa amin ay mabuting bagay at upang bigyan mo kami ng isang pag-asa at isang mabuting kawakasan. O Lord God, hallelujah. Ang kaaway ay narito upang sumira, magwasak, magnakaw, at bumatay. At Lord God, hallelujah, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ay aming sinisira ang lahat ng gawa ng kaaway na maghatid sa isang tao papunta sa kawalan ng pag-asa, kawalan ng lakas. Hallelujah. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, magliwanag ang iyong mga salita, Panginoon, sa bawat isa. Tanglawan mo ang mga puso at bawat kadiliman. Hallelujah. Let there be light sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. At pabangunin mo kami na kagaya ni Elias. At pabalikin mo kami, hallelujah, sa landas na nais mong ipapatahak sa bawat isa sa amin. O Lord Jesus, I pray, O Lord God, ang bawat isa sa amin na narito sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. Let the spirit of depression ay mawasak sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At kahit man sila na, hallelujah, nakikinig at nanonood sa ganitong pangangaral ng iyong mga salita, O Lord God, ibangon mo kami. Ibangon mo ang bawat isa, O Lord. Hallelujah. Makilala namin na Ikaw ang pastol ng aming buhay na umaakay sa bawat isa sa amin. At nasa libis man kami ng aming buhay, ito ay aming lakbaying pinagdaraanan at may dadalhin mo pa rin kami sa mga burol, sa bulubundukin, sa pinakataluktok upang makita namin ang napakainam mong layunin sa bawat isa na iyong mga anak. Oh, I pray, O Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Ikaw ay aming kasama. Sabi na yung mga salita, ano ang magagawa ng tao sa amin? Ikaw ang siyang aming saklolo. Panginoon,
Kinikilala ka namin na Ikaw ang tutulong sa amin. Kinikilala ka namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang courage, ang kalakasan ng bawat isa. Si Josue, Lord, ay yung inutusan siya na nagsabing, be strong and of a good courage. Hallelujah. Dahil alam mo na meron siyang mabigat na layunin o na atas na nasa kanyang balikat. At yan ang sinabi mo sa kanya, be strong and of a good courage. Lord God, sa iyong kamay namin pinagkakatiwala ang buhay, hallelujah, ng bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa iyong biyaya at sa iyong kalakasan. Sa iyong kamay namin binibigay ang buong pagpapasalamat at buong pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat sa Kanya.